Hey there mga my loves, Gemini! Thank you so much for always staying here with me in this channel, babes. So ngayon alamin natin kung ano ba yung karma nitong person na nananakit sa iyong damdamin. So bago natin yan simulan, reminders muna na hindi ito for everybody. Kaya naman, just take only what resonates here with you guys. And of course, wala tayo ditong age at gender. So babae, lalaki, LGBT, cross-watchers, you can flip roles if you want. And at the end of the day, always have your free. Well, so hi pala at sa mga bago nating new subscribers, ako po si Yan, welcome. At sa mga returning viewers, thank you po sa inyong walang sawang pagsuporta. So let's go ahead and check these messages right here for ya, Gemini. So let's see. Spirits and Angel Guides, Archangel Michael, thank you so much. Can you please show me ano po yung karma nitong person na nananakit kay Gemini? Can you please show us? Ano po yung karma nitong person na nananakit kay Gemini? Karma. Okay, so let's go ahead and check these messages here for ya, Gemini. Ilatag naman natin lahat mga reads before we start reading. So we have here the Moon card energy. The Nine of Coins. The Chariot. The Five of Wands. There's also the Queen of Cups. Double. And there's this Two of Coins. Five of Cups. So, nakikita ko dito, no, ang karma nitong person na to, no, that you're dealing with is that this person here, I think, left your connection. Pwede rin naman na itong tao na to is matagal kayo naging magka-in relationship before, pero natapos. Like, yung iba, posibleng 10 or more years kayo together or almost malapit na dun sa 5 or 10 years na kayo rito or whatever. Siguro ka-live-in niyo siya for too long or siya ito na long-term commitment na inikita ninyo. Pero this person here chose to walk away from you in the past, no? So, this person here, I think kung ano man yung naging rason dito, no? Either may third party situation, pero kahit po wala, meron ako dito nakita na posibleng na fell out of love siya here. Yeah, I know. That's a sad part. Pero, this person here, I think, this person here hurt you so much, no? Kasi posibleng hindi niya rito naibigay sa inyo or naipaliwanag sa inyo kung bakit niya tinatapos yung connection. And it made you felt like na para kanya ritong na basura, no? So whatever the case may be, this person here, isa sa karma niya is ngayon nakatagpo siya ng bago niyang pag-ibig. So nakita ko na hindi rin yun magtatagal. Ang taong natagpuan niya dito, no, ay darating ang oras na iiwanan din siya, kagaya ng pag-iwan niya sa inyo. Yan. So, hindi ko alam kung itong tao na to, nakita na ba niya ngayon. Yung iba sa kanila, yes, na-meet niya na. Pero yung iba sa kanila, no, is posibleng hindi pa, no, na nakikilala. Pero magmamahal siya ulit at mamahalin niya itong person na to. Pero it will all ended up na iiwanan din siya niyan. At ang nakakaloka, posibleng hindi pa yan magpaalam. Baka bigla siya niyang i-ghost. Yan. Pero nakikita ko dito that the same reason kung bakit kanya iniwan is the same reason na gagamitin rin itong person na to sa kanya, no? Pero wala itong alam sa inyong nakaraan, ha? Wala siyang kinalaman doon. It's just that the history is repeating itself. Yun din yung mangyayari rito. Kung ano yung rason na binigay sa iyo ng person na ito nung iniwan niya kayo, yun din yung parehong rason na maririnig niya sa person na sunod niyang mamahalin or baka minamahal niya na ito ngayon. So, kung sino man yan, mauuwi lang din sila sa separation at maghihiwalay din sila. Yung iba maaaring ikasal sila pero nakikita kong iiwanan siya ng taong yun. Yeah. Darating at darating yung time. Okay? Na posibleng yung rason
na ginamit nitong person na 'to nung iniwan ka niya ay ang parehong rason na mangyayari dito. Yan. And with this 12 wands energy, 5 of wands energy, I do see, no, na isa sa mga karma nitong person na 'to, no, kasi meron siya ditong inaantay na opportunity ng trabaho na I think matagal nang inoffer sa kanya. Siguro pinangakuan siya ng isang friend rito na, "Pre, ikaw na yung kukunin ko for this job, antayin mo lang." 'Yan, 'no. Or siya ito na parang parang nasabihan na, "Basta pumunta ka lang dun, ako ng bahala sa'yo." Mga gano'n. Parang nagga-guarantee or parang parang nagbibigay ng agreement dito na, akin na 'to. Kailangan ko na lang hintayin yung go signal ng friend ko or nung nag-refer sa akin, 'no. So, I think it's an usapan na malinaw noon. But I think, 'no, ito ay hindi na gano'n kalinaw ngayon. Isa ito sa karma na iniintay niya rito tapos nabuta. 'No? Nakita ko rito na hindi na 'yun mapupunta sa kanya. Kung ano 'yan, magandang opportunity 'yun at posibleng sa malayong lugar 'yun, pero magdadala sana ng pera at malaking ipon sa kanya. Pero hindi ko na nakikita na ibinibigay pa 'yun sa kanya at 'yun ay isa sa mga karma niya. Yeah. See, inantay pa naman niya 'yun ng kay-tagal, akala niya sa kanya na 'yun mapupunta. "Pre, akala ko ba sa'kin mo na binibigay 'yun?" "Oo nga pre, kaya lang kasi may mas mataas na may posisyon dun mas malakas, eh. Pasensya ka na, gano'n 'no, yung pasensya ka na. Nakaka-disappoint 'no, 'yun yung nakikita ko dito sa energy ng taong ito 'no, na minsan nang-connect sa'yo. Gemini, 'yan. So, nakikita ko dito mga babes 'no, na isa sa biggest karma rin niya rito is siya ito na posible siya ritong malulong sa isang bisyo na hindi naman niya bisyo on the first place, pero nakikita ko na maa-adapt niya, 'yan. In short example ganito, hindi naman talaga siya umiinom ng inom talaga. 'Pag may okasyon, oo, pero nakita ko rito na dahil susubukan siya ng mga problema at pagsubok, posibleng matutunan niyang uminom. At nakikita ko na 'yan yung bisyong makasisira sa kanya in the future at posibleng magkaroon din ng health issues because of that. Yung iba doesn't have to be na alak lang 'yan, it could be any addictions. Puwede rin naman na hindi naman siya naninigarilyo noon pero matututunan niya 'yan ngayon kasi kakainin siya ng stress sa mga problema niya, 'di ba? Whatever the case may be na nakikita ko rito, yang bisyo niya na 'yan ang posibleng makaapekto ng hindi maganda sa kanyang future. 'Yan, so maaaring may possible complications 'no. Hopefully maiwasan niya 'yan, pero I do pick up that that is also part of his or her karma, 'yan 'no. So alam mo yung karma niya hindi lang naman sa sinaktan ka niya, parang meron siya ditong mga naipon na rin na karma na puwedeng related sa kanyang personal life before. So, just take how this resonates, 'yan. So, nakikita ko dito mga babes 'no, na hindi lang siya diyan minalas sa kanya rito ng opportunity sa work, kundi pati sa pina-reserve niya. Imagine, pati sa mga material na bagay may pina-reserve siya rito, nakuha at makukuha ng iba 'no, kahit yung mga simpleng bagay lang na, "Boss, reserve mo na sa'kin 'yan, yung iPhone na 'yan, 'yan, sa'kin mo nabigay 'yan, magkakaroon ako ng pera bukas." Mm. So, whatever the case may be, usapan-usapan 'no, pero nakita ko rito na yung iba ticket ito, hindi ko alam kung may pupunta ba dito ng concert o ano 'no, parang ni-reserve yung ticket sa kanya, ang ganda na ng usapan ta's boom, wali, 'di ba? So, nakita ko na yung pina-reserve niya rito sa kanyang pangalan ay, um, hindi niya makukuha or hindi niya mare-receive, 'yan. Either gadget yon, accessories, kahit na pinakasimpleng kahit miss yan yung ano lang, parang hindi naman talaga mamahalin, oo, that is part of his or her karma. Kahit yung mga simple joys at desire na mga maliliit lang, nakikita ko na pati yun
part ng karma. So, hindi niya yun makukuha kahit na ipa-reserve niya pa yan at mag-down payment pa siya. Yan. Eh, so nakikita ko rito na matatagalan siya rito na makapag-ipon, lalo pa't goal niya pa naman na meron siya ritong bibilhin sa 2025. So whatever the case may be, nakita ko na kailangan niya magpuspusan ng pag-iipon talaga kung gusto niya talagang mabili yung may purchase kasi siya, it could be anything, no? Puwedeng bahay, kotse, mga ganyan na siguro pangarap niya. Plano niya sana 2025 mabili yun. Pero nakikita ko dito na parang yung sitwasyon sa pera hindi gano'n kaganda. So, hindi ko nakikita na posible niyang mabili yung bibilihin niya sa 2025. Eh, matagal niya na sanang nakalatag na plano yun. Yan. Kaya nakikita ko siya dito magiging malungkot about that. Okay? So, ewan ko kung ano talaga yung ginawa nitong person na 'to sa inyo, pero nakita ko rito na posibleng inabandon niya na kayo before. Nasaktan kayo kasi parang yung inexplain niya sa inyo, posibleng hindi maayos yung pagkakapaliwanag niya, 'no? Ta's naisip mo dito na parang hindi mo naman deserve yung gano'n, parang at least man lang, 'di ba? Nalaman mo yung totoong rason kung bakit ka niya rito iniwan, and I think hindi niya yun naibigay sa inyo. Yan. So, nakita ko rito na posibleng kung meron man siya ritong sasakyan, nakikita ko rito na meron siya ritong bagay na paulit-ulit aayusin, pero hindi maayos-ayos. Example, kunwari, bagong bili lang yung bubong nila sa bahay, makailang buwan lang tumutulo na ulit, yan. Imagine kahit matibay pa yung binili niyang bubong, nakita kong paulit-ulit niya pa ring aayusin yun dahil paulit-ulit pa rin tagos at tulo yun, yan 'no. So yung iba posibleng kahit bago yung paggawa mo sa yung tubo 'no, sa gripo, sa tubig, yan 'no. Nakita kong paulit-ulit pa rin yung masisira sa kanya. Pati yun oo, okey. Imagine ang struggle na yun kakabit yun dun sa pera. Nag-iipon siya pero kailangan niyang bumili ng mga materyales na puwedeng mag-fix doon sa bagay na paulit-ulit na masisira. Lababo, clog na leak, mga ganyan, whatever, yan. Mga simpleng ganyan, 'no. Tapos yung sa bahay na 'pag umuulan may tumatagos sa pader 'no, na hindi mawarian, bakit gano'n, lalong butas 'no. Ayun pala dun sa pagkakagawa ng bahay 'no, kailangan niya pang ayusin yun 'no, mga gano'n. Nakakapagod at nakaka-drain 'no, nakakawalang gana na ayusin yun. Darating sa puntong gano'n siya, okey? Mawalan siya ng gana na ayusin yun dahil paulit-ulit na lang na nasisira. So yun ay parte ng kanyang karma dito, Gemini 'no. At ito parang siya kasi yung klase ng energy na mabilis siyang mawalan ng pasensya, short-tempered siya, eh, okey. So nakikita ko rito, eh. So nakikita ko dito na posibleng makaagaw siya rito or makapukaw siya ng gulo, 'yan. Okey, nakikita ko dito na maaaring hindi siya magsimula ng gulo, pero dahil hindi siya marunong magpigil, nakita ko dito na posibleng maka-join siya dun kahit hindi siya kasali or posibleng mawalan siya rito ng control 'no, kasi short-tempered siya, eh. Posibleng ma-involve siya sa isang argumento or possible na away pa nga, 'yan. Mati-trigger siya. Yun yung nakikita ko rito, Gemini, at yun ay parte ng kanyang karma. And the person na sinasabi ko sa inyo kanina na mamahalin niya rito, with all his or her heart, naiiwanan din siya, mas lalong masisira at mabibigo siya rito at mas lalo siya rito magiging emosyonal kapagka ikinasal na yung taong yun, 'yan. Alam mo kasi supposedly happy story sana ang ending nila, eh, kung naging nice lang siya sana sa'yo. Yun yung nakita ko rito. So whatever the case may be, this is part of the karma that this person here is about to receive. I know you do not need to do something about this because this is what just the universe is showing us. Kung ano yung mga mangyayari sa kanya rito na parte ng mga naging kasalanan niya.
sa'yo. But I think hindi lang sa'yo, no? Parang nagkasama-sama na patong-patong na yung mga naging kasalanan niya, dun sa ibang mga tao din. No? I know, nobody's perfect, no? Pero kasi ganun talaga yun. All of the bad things, sama-sama sa isang group. All of the good things, sama-sama sa isang group, no? Di mo naman pwedeng isama yung good things sa bad things, isn't it? So yeah, I think, ito yung mga lessons that this person here needs to learn. Yeah, I know, in a hard way. Pero hopefully, sana matuto na siya this time. So yeah, thank you so much, Gemini, for your time here, babe. Muli ako po siya ng inyong medium. Thank you so much, Hail of Inlight. Annyeong.